Hey guys! Welcome back to my Facebook page. And for today is mag-island hopping kami sa Boracay. So this is very special island hopping kasi second time namin na mag-island hopping. And first is sa El Nido, Matinloc, and second time here dito naman sa may Boracay. So I think this is third time namin dito sa may Boracay at kaya naman kami bumalik dito ay ito yung place na hindi mo pagsasawaan. Marami rin kasing nagagawa dito tulad ng mga maraming bars na pwedeng puntahan sa may Station 1, Station 2, Station 3. Ayan. So, dahil first time namin nga mag-island hopping dito, kaya naman samahan nyo kami. So, ayan. Yung cave na pupuntahan, anong i-expect natin doon. So, ayan, while walking guys, I just wondering na bakit ngayon lang namin nalaman na pwede palang mag-island hopping dito sa Boracay. Kasi naman, hindi kami magkakaroon ng idea kung hindi kami nakapag-island hopping sa El Nido. Kaya naman, minabuti naming tinanong ito kung meron ba talagang iba pang nagagawang activities dito sa may Boracay. So, ang reply nga sa amin ng hotel, meron daw. So, nagtanong na lang kami at nag-inquire kung saan kami pwedeng mag-rent ng boat papunta dito sa Crystal Cove. Siya nga ito ang aming first destination here, ang Crystal Cove, and then let's go back. Kaya naman pala namin napili sa Shangri-La, bukod sa ito na yung isa sa pinakamagandang hotel dito sa Boracay, meron na rin silang private beach na hindi ka na kailangan pumunta pa sa Station 1, Station 2 para makaranas ng beach ng sunset. At meron na rin silang swimming pool at maganda naman talaga. So, hindi naman talaga kami nagkamali. Totoo naman pala, sulit and very relaxing talaga yung place. Tapos, hindi ka talaga magsasawang tingnan ang view from our room din, di ba? Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung view namin sa balcony nung pinakita ko kanina from the start. And then, let's go. Diba? Bababa pa kami dahil ang sabi ni Kuya, maganda raw kumuha ng mga photos dito sa ilalim. Kasi ito daw yung mga nakikita natin sa TikTok, yung may mga pinopost nila sa Instagram na mayroong mga photos na nasa ilalim ng cave, tapos only the shadow lang ang nakikita, and then yung background mo is yung pinaka-water. Ang ganda niya talaga guys. So, yun ang gagawin namin dito, kaya kami pumunta sa ilalim. So, totoo naman pala talaga na mala-Instagrammable ang spot dito. Wow, grabe. Pansin nyo guys, pagpasok nyo pa lang, meron na kayo kaagad makikita na isang butas na dyan, pwedeng-pwede na tayong mag-start magkuha ng picture. So, ayan, natapos na nga kami dito and let's go to the other destination. Puntahan naman natin yung kabilang cave, pero dito pa rin naman tayo guys sa may Crystal Cove, kaya lang lilipat lang tayo sa kabila. Part pa rin ito ng Crystal Cove. So, ayan, habang naglalakad nga kami, talaga nga namang hindi ka mapapagod din naman maglakad kasi bawat dinadaanan mo, mapapatingin ka talaga kasi ang ganda ng mga halaman, ang ganda rin ng view. Tapos, hindi naman din ganun nakakapagod yung daan kasi maganda naman yung daan at sementado. Hindi kayong para kang madudulas, yung ganun ba. So, eto na nga, nandito na tayo sa susunod na cave. Ang gagawin lang natin dito is bababa daw tayo doon, tapos meron daw tatawiran dyan na konting tubig lang naman, so medyo mababaw lang, hanggang doon lang sa may pinaka legs lang na ating and dalawa nga lang pala pinuntahan namin, iyan at saka yung isa kanina. So ayan na nga, bumalik na kami sa hotel, and then habang naghahantay kami ng shuttle, pupunta naman kami ngayon sa Station 1, Station 2. Syempre, mag-i-explore din naman kami doon para naman nasabi natin na nagpunta talaga tayo ng Boracay. Kasi pag di ka nagpunta doon, parang hindi mo masasabi na nakarating ka dito. So, ayan, pang third time nga namin dito. Dito naman, first time namin sa Boracay, Shangri-La. Ang ganda pala talaga ng kanilang hotel. Sa lobby pa lang talagang mapapawaw. Ayan, we really had a great time talaga during our stay here in Boracay, Shangri-La. And of course, thank you Daddy. Thank you so much.